Napakinabangan pa nga rin natin mga mare yung papayang nasira natin dahil nahinog at kinain nga ng baboy. Eto ang si tatay mga mare, matatawa ka nga ba, may nakukuha pa nga ditong isda, nagsibagtago nga nitong baha. Ito pa nga mga mare siguro yung ibinabalik nga nilang maliliit na nga na isda, pero ayan nga nawala nga rin. Hindi nga rin nakalabas kaya ayan paikot-ikot nga lang kaya namatay nga rin yung isda. Dahil mababaw na nga siya mga mare kaya wala na nga silang masyadong malanguyan. Dati naman nga eto't nilinis na nga yung kulungan. Ito nga rin ang nakakatawa nga sa baboy, kahit nga pakainin mo nga lang ng kangkong at ayan nga may hinog nga na papaya kaya naman ayan kinain nga at natuwa pa nga. Sabi kasi ni tatay mga mare, abay tuwang-tuwa kayong baboy sa papaya. Siguro dahil matamis nga mga mare etong papaya kaya ayan sana all nga nakatikim nga ng hinog. Sana nga lang kapag bumili nga ulit sila ng binhi ng papaya mga mare, eto nga ulit yung makuha nga nila yung maliit pa lang pero namumunga na at malalaki. Oh, ayan, eto na yung hinahanap nyo nga mga mare na si Kuya Richard, andito nga. Sabi ko naman sa inyo, babalik nga ako si Kuya Richard nga sa atin. Ito na rin pala sila nagsikapay mga mare at ayan, tinipla nga ni Kuya Richard sila tata at si Kuya Miguel. Bali si Kuya Miguel pala ang naggatid kay Kuya Richard, nagmotor nga lang sila ng madaling araw. Nung mga oras nga na to ay makulimlim pa nga siya mga mare. Kapag ganitong oras talaga, wala nang masyadong ginagawa kaya ayan, nagkwentuhan muna nga sila. Dahil pagtapos naman kasi pagpapakain nga ng itik at baboy, pahinga na nga, magluluto nga lang sila, pahinga na. Kumbaga, hindi talaga dire-diretso nga ang pagtatrabaho. Depende na lang kung gusto nga nilang gumalaw, kung may gusto nga silang gawin, ganyan. At eto nga't kinuha nga yung puso at siguro eto nga ang uulamin nga nila. Ito ang kagandahan kapag sanay ka mga mare sa hirap. O madiskarte ka nga sa buhay, kahit ano pa yung nandyan, ay talagang lulutuin mo at makakaraos kayo sa isang araw. Si tate naman nga ang abala nga dito mga mare, bunutin nga itong mga baging nga na natira dito. Para nga tuluyan na nga malinis ito at eto nga mga mare, sinasabi ko nga sa inyo ba yung sarap ng ulam. Masarap nga yan mga mare, ilagay nga yung puso. Kung gagawin sinigang yan ay talagang the best yan. Tingnan nyo na, puro sili pa. Simpleng luto nga lang to mga mare, tingnan nyo naman, pero mukhang masarap nga. Siran nga mga mare ang paniniwala, lahat nga doon ang kakilala niyang umiinom ay talagang magaling magluto dahil nagluto ng pulutan. Puro tama nga yun mga mare, dahil si Ran hindi manginginom kaya hindi marunong magluto. Talagang pagdating mga mare sa pagluluto, hindi mo talaga maasahan yung si Ran. Pero kung wala talaga siyang pagpipilian kapag nga lulutuin yung paborito niya, ay talagang napapaluto niya nga yung sarili niya. Pero hanggang sa pagluluto nga lang ng paborito niya mga mare, pero kapag nga uulamin ng iba ay ayaw niya. Madalas kasi iniisip niya baka nga hindi magustuhan o hindi nga masarapan nga mga mare yung kakain. Naalala ko nga dati kapag nagluluto ako mga mare, ang iisa na nga lang daw yung lasa ng luto ko, kahit nga daw kaldereta parang adobo pa nga rin daw. Yung parang kahit anong linuluto ko mga mare ay magkakalasa lang. Pero ngayon mga mare na madalang ako makapagluto dahil nga abala ay talagang hinahanap-hanap niya. Dahil kilala na nga daw niya mga mare yung pagluluto ko at eto nga kinagabihan ay nakita ko nga si Litito abalang abala. Maglilinis na nga rin tayo dito mga mare para may ayos na nga yung gagamitin nga natin sa mga gamit nga natin tulad nga ng parcel. Malapit ko na rin mga mare i-post nga yung pwede nyo nga imay na mga damit dahil maganda na pero murang-mura ko nga lang sa inyo mga mare ibebenta at eto nga itsura niya sa gabi o dibang sobrang liwanag. Tiyak nga mga mare ang ating bilay napakalaki dahil nga nung summer umabot nga ng 11,000. Kapag nga hindi summer umabot nga lang yun ng 7,000 ganun. Si mama nga yung in-unbox nga natin mga damit ay talagang pinagtago niya nga si Kuya Richard at siya nga ang unang naisip. Tanghali na kaya mga mare ayan nagsipagkain na nga rin sila. Ng mga oras nga na to ay nasa eskwelahan naman nga ako. Nabanggit ko na nga rin sa inyo 3 beses nga ako mga mare pumasok at may mga araw nga na alas 7 nga hanggang hapon nga yung pasok ko. Pag ganun nga mga mare minsan 2 oras lang talaga ang tulog ko kaya antok na antok nga rin akong pumapasok. Dahil nga minsan si Gael mga mare ay anong oras na nga talagang natutulog. Minsan alas 4. Pinakamaganda nga mga mare alas 2. Sabi ko kailangan ko rin talaga tiyagain pumasok palagi. Konting-konting kembot na lang naman nga mga mare. Hindi ko pala naikwento nga sa inyo na 3rd year college na pala ako. Akala kasi ng iba high school. Naman nga halos 2 taon na nga lang ay talagang gagraduate na nga ang mare nyo. I-claim na nga natin na gagraduate tayo mga mare sa susunod na taon. At eto nga si tatay kainitan anong ginagawa nga dito. Talagang napansin ko nga mga mare naging maaliwalas nga si tatay ngayon. Talaga namang galang-gala nga dito sa bukid. At eto nga mga mare tingnan nyo no, ang daming ang nahuli. Kuya Richard naman nga mga mare kumuha naman nga dito ng kangkong. Konti nga lang ang nahuli ngayon mga mare. Bala 4 na piraso nga lang pero pwede na nga yan. At eto't pinakuluan na nga rin nila. At etong palayok nga natin mga mare abay nabungi na nga rin. Nakakatuwa nga mga mare kahit nga sobrang layo nga nila ay talagang sinadya pa
pa nga tayo dito sa Bulacan. Bale, taga Quezon City nga sila Ate Jo mga mare at eto nga sila. Maraming salamat po sa pagpunta nyo. At shoutout na nga rin po sa inyo. At eto nga mga mare, kinahaponan na nga ay meron nga ulit nakakilala nga sa atin. Kagigising ko lang kasi din yan mga mare. At eto nga't meron nga din sa atin nagpa-autograph. Kaya lang sabi ko ang pangit nga ng sulat ko. Pero sabi nga ni ate ay okay nga lang daw yun. At syempre iniligay ko nga rin dito nga yung pangalan. Baka mali spelling. Kapag kasi ganito ay hindi talaga ako magaling mga mare magsulat. Pero grabe nakakatuwa rin kasi mga mare dahil nga eto nga hindi ko talaga akalaan magagawa ko to. May mapaganito pa nga. Yung magustuhan ka nga ng tao mga mare at may paganito pa nga sa damit ay napakalaki nga mga mareng blessing. Eto nga mga mare, pinagsapalaran ko na nga ang pagsusulat ko nga dito kahit nga hindi maganda at maraming salamat kay Ma'am Felicity. At pinalagay na nga rin dito by Run in Gale. Pagkadating nga sa mga ganito at masasabi ko talagang napakalayo na nga natin mga mare dahil may halaga na nga yung mga sulat nga natin. Nasasabi ko din kasi to mga mare dahil alam nyo naman na kwento ko na rin ata elementary pa lang ay talagang nabubuli na nga ako. Dati nga lumampas lang yung siko ko sa upuan ng kaklase ko na lalaki, sinusuntok na nga ako mga mare nun. Kulang na nga lang tuwing uuwi nga ako ay magkapasa nga ako mga mare. Tapos ngayon ay nakikita na nga importansya natin at maraming salamat sa inyo dun mga mare at eto nagkwentuhan nga lang din kami. Natuwa nga ako kay baby mga mare, 1 taon na nga daw siya at nakakalakad na nga. Maraming salamat po sa pagbibigay nyo ng oras sa pagpunta nga dito. Lord, maraming salamat po sa lahat ng blessing at syempre sa inyo mga mare. Paano ba yun? Bukas na lang ulit!